Malaking bahagi din po ng ating job generation strategy ang pagpapatayo ng sapat na infrastruktura. Sa mga nakapagbakasyon na sa Boracay, nakita na naman ninyo ang bagong binyag nating terminal sa Katiklan. Nakalatag na rin po ang plano upang palawakin ang runway nito. Magkakaroon pa po yan na mga kapatid. Bago matapos ang aking termino, nakatayo na ang New Bohol Airport sa Panglao, New Legazpi Airport sa Daraga. At Lagindingan Airport. Trade na rin po natin ang ating international airport sa Mactan, Puerto Princesa at Tacloban. Dagdag pa po dyan, ang pagpapaganda ng mga airport sa Butuan, Cotabato, Dipolog, Pagadian, Tawi-Tawi, Southern Leyte at San Vicente sa Palawan. Kami po sa Tarlac ay maghihintay na lang. Pang-apat na Pangulo na po akong sasalo sa problema ng NAIA 3. Hindi lang po aeroplano ang nag-take off at nag-landing dito. Maging mga problema at anomalyan, lumapag din. Nagbitiw na po ng salita si Secretary Mar Rojas. Bago tayo magkita sa susunod ng SONA, may sasaayos na ang mga structural defects na minana natin sa NAIA 3. Nitong Hunyo po, nagsimula na rin umusad ang proseso para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project na magpapaluwag sa traffic ng Las Piñas, Parañaque at Cavite. Dagdag pa dyan, para lalong mapaluwag ang traffic sa Kamaynilaan at bilis ang pagtawid mula North Luzon hanggang South Luzon Expressway, magkakaroon ng dalawang elevated NLEX SLEX connector. Matatapos po ang mga ito sa 2015. Magiging 1 hour and 40 minutes na lang ang biyaheng Clark papuntang Calamba, oras na makumpleto ang mga ito. Bago po tayo bumaba sa pwesto, nakatayo na rin ang mga dekalidad na terminal sa Taguig, Quezon City at Parañaque na paparadahan ng bus biyaheng probinsya. Upay itinuturing na pugad ng kapalpakan. Naalala ko po dati, kapag tagulan at umapaw ang Tarlac River, nalulunod ang MacArthur Highway. Tutunawin ito ang asfalto, magbabako-bako ang kalsada, hanggang sa tuluyan na nga itong mawala. Bilang kinatawan nun ng aking distrito, inireklamo ko po ito. Ang tugon ng DPWH, alam namin ang problema, alam namin ang solusyon, pero wala kaming pera. Kailangan ko pong makiusap sa aking mga barangay. At ang sabi ko po sa Carlay, kung hindi natin ito dahil walang gagawa nito. At tayo rin ang mapeperwisyo. Dati, panay ang hoy-gising sa gobyerno. Bakit wala daw kasing ginagawa? Ngayon, ang reklamo, sobra naman traffic, ang dami kasing ginagawa. Nagtataas ng buwis. Bubuo tayo ng mga daanan, hindi ayon sa kickback o korsonada, pero ayon sa ipapako sa plano. Totoong kalsada na ang pakikinabangan ng Pilipino. Nang maupo po tayo sa pwesto, 7,239 kilometers sa ating national road network ang hindi pa naisasaayos.
1,569 kilometers na ito ang naipaayos natin sa ilalim ng pamamahala ni Secretary Babe Singson. Sa 2012, 2,275 kilometers pa ang may dadagdag na natapos na rin po. Pati po ang mga kalsada at kurbadang mapanganib, tinutukoy at inaayos na gamit ang pinakamabagong teknolohiya. Taon-taon po, nating bubunuin ito upang bago matapos ang aking termino, bawat pulgada ng ating National Road Network maayos na po. Siyempre, wag lang po nyo dagdagan yung National Road Network. Hindi lang kalsada, kundi pati sistema, isinasaayos sa DPWH. Dahil sa pagsunod sa tamang proseso ng bidding at procurement, 10.6 billion pesos na ang natipid ng kanilang ahensya mula 2011 hanggang nitong Hunyo. Maging mga kontratista, batid ang positibong bunga ng reforma sa DPWH. Sabi nga po nila, ang top 40 na kontratista fully booked na raw po. Sana po hindi maantala ang pagpapatayo natin ng iba pang infrastruktura para hindi rin mapurnada ang paglago ng ibang industriya. Kakibat ng pagpapaunlad ng infrastruktura ang paglago ng turismo. Isipin po ninyo, noong 2001, ang tourist arrival sa ating bansa, 1.8 million. Nang dumating po tayo noong 2010, naglalaro ito sa 3.1 million. Mantakin po ninyo, sa inaba-haba ng kanilang administrasyon, ang naidagdag nilang tourist arrivals, 1.3 million lamang, may ambag pa kaming kalahating taon dyan. Tayo naman po, Hunyo pa lang ng 2012, 2.1 million na turista na ang napalapag. Mas marami pang dadagsa sa peak season bago matapos ang taon. Kaya hindi ako nagdududang maabot natin ang quota na 4.6 million na turista para sa 2012. Ibig sabihin po, 1.5 million na turista ang ating maidadagdag. Sa mga tuwid, sa 2 taon, mas malaki ang magiging paglago ng ating tourist arrivals kumpara sa naidagdag ng pinalitan natin sa loob ng 9.5 taon. Hindi po tayo nagtataas ng bangko. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Pero hindi po nakontento rito si Secretary Mon Jimenez. Sabi niya, kung sa Malaysia may bumisitang 24.7 million na turista noong 2011 at kung sa Thailand naman tinatayang 17 million sa dinami-dami ng magagandang tanawin sa ating bansa, hindi naman siguro suntok sa buwan kung mangarap tayong pagdating ng 2016, 10 milyong turista na ang bibisita sa Pilipinas kada taon. Kung patuloy na magkakaisa ang sambayan ng Pilipino, gaya ng ipinamalas nating hirangin ang Puerto Princesa Underground River bilang isa sa 7 wonders of nature, kahit wala pang 1 taon sa pwesto, si Secretary Mon Jimenez, nagagapas na natin ang positibong bunga ng ating mga naipunlang reforma. Masasabi nga po natin pagdating sa turismo, it's really fun to have Secretary Mon Jimenez as our Secretary. Kung paglago po ang usapan, nasa tuktok ng listahan ang agrikultura. Kayod kalabaw po si Secretary Alcala upang makapagatid sa sarili pero para ikampanya ang programa ng Department of Agriculture.
Dati, para bang ang pinapalago ng mga namumuno sa Department of Agriculture ay ang utang ng NFA. 12 billion pesos ang minana nilang utang. Ang ipinamana naman nila sa atin, 177 billion pesos. Di po ba noon, pinaniwala tayo na 1.3 million metric tons ang kakulangan sa bigas. At para tugunan ito, di bababa sa 2 million metric tons. Ang klok lang naman ito sa mga bodega. Ang 1.3 million metric tons, unang taon pa lang napababa na natin sa 860,000 metric tons. Ngayong taon, ngayong taon, 500,000 na lang, kasama pa ang buffer sa kal. Hari nawa sa susunod na taon ay pwede na tayong mag-export ng bigas. Ang sabi po ni Secretary Alcala, ang susi dito, makatotohanan ang programa sa irigasyon at masigasig na implementasyon ng Certified Seeds Program. Ang masakit po, tingnan rin po natin ang industriya ng niyog. Ang coconut at ang cocoa water na dating tinatapon lang, ngayon napapakinabangan na ng magsasaka. Noong 2009, 483,862 liters ng cocoa water ang inuluwas natin. Umangat po ito ng 1,807,583 liters noong 2010. Huwag po kayong magugulat. Noong 2011, 16,756,498 liters Pwede ho bang ulitin yun? 16,756,498 liters ng cocoa water ang in-export ng Pilipinas. Ang cocoa coir naman, kung dati walang pumapansin, ngayon may shortage na dahil pinapakyaw na ng mga exporter. Hindi natin sasayangin ang pagkakataon ito. Bibili pa tayo ng mga bagong makinang magpoproseso ng bunot para makuha ang mga hiblang ginagawa sa cocoa coir. Sa susunod na taon, lalo nating mapapakinabangan ang industriya ng niyog. Naglaan na tayo ng 1.75 billion pesos upang mamuhunan at palaguin ito. Sinimulan po ng aking ina ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Nararapat lamang na matapos ang programang ito sa panahon ng aking panunungkulan. Isinasayos na po ang sistema upang mapabilis ang pagpapatupad ng reformang agraryo. Ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng hakbang upang maipamahagi sa ating magsasaka ang mga lupaing diniligan at pinagyaman ng kanilang pawis. Subalit, mayroon pa rin pong ayaw paawat sa pagtatanim ng mga balakid. Ang tugon ko sa kanila, susunod tayo sa batas, ang atas ng batas, ang atas ng taong bayan at ang atas ko. Bago ako bumaba sa pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP.